Ang hiningi namin, hanggang liig na lang eh. Hindi po namin kailangan ang ayuda. Ang kailangan namin ay meron kaming panghanap buhay. Yun yung pinaka-importante. Ikaw, Bongbong Marcos, kung ikaw hindi ka maka-anti mahirap, hindi mo gagawin itong mga ganitong programa mo, hindi mo pagpapatuloy ito. Naway magising ka, Bongbong Marcos. Dahil sa gagawin mo, ang dami mong pamilyang papatayin. Bongbong Marcos, makinig ka, ang kapal ng mukha mo. Kami yung nagluklok sa'yo, tapos gagamitin mo kami. Asan yung mga pangako mo? Asan yung 20 pesos mong bigas? Alin, yung 1 port? Yung 4 na piso mong pamasahe? Asan yung mga pangako mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Ginawa mong bobo mga tao ng Pilipinas. Tapos na ang franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng gobyerno nitong 30 ng Abril. Humigit kumulang 81% ng mga pampaserong sasakyan sa bansa ang nakapasok na sa konsolidasyon para sa implementasyon ng naturang programa. Pero marami-rami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi sumali rito. Katulad na lamang ni Kuya Michael na tuloy pa rin sa pamamasada kahit hindi nakapag-consolidate. Ayon sa kanya, handa siyang makipagpatintero oras magkahulihan. Sa ngayon, ang hiningi namin, hanggang liig na lang eh. Kasi talagang natatakot kami dahil baka mamaya pasokin kami rito ng mga manguhuli na. Kaya yun din, kaya lagi kaming alerto din kahit paano. Una na ring sinabi ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na hindi muna huhulihin ang mga tsuper na hindi nakapag-consolidate. Ngunit bibigyan lamang sila ng show cause order kung saan kailangan nilang maipaliwanag sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kung bakit ayaw nilang pumasok sa kooperatiba. Pagkatapos ay depende pa rin ito kung magiging katanggap-tanggap ang kanilang dahilan. Pero oras naman na magpumilit sila sa pamamasada ay maaari silang hulihin. Parang kung kami, patago-tago pag ganon. Pero hanggat maaari naman siguro, baka hindi naman siguro. Siyempre na mahirap dahil sa patago-tago ka nga, mamaya, machimpuan ka, magkano yung violation namin? Nasa 50K, tapos impound pa yung sakyan. Kaya talagang mahirap. Punto ni Michael, wala silang kakainin kung hindi sila papasada. Wala rin naman daw silang makukuhang ibang trabaho. Sabi ng LTFRB, aalalayan pa rin naman nila ang mga tsuper na hindi nakapag-consolidate o hindi makakabiyahe gamit ang kanilang mga jeep. Maaari silang mag-apply ng passenger assistance sa iba't ibang kooperatibang nakakuha ng prangkisa para hindi mawalan ng hanap buhay. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman ay nakahandang tulungan ang mga ito. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hinihintay lamang nila ngayon ang request para sa assistance na maaaring ibigay sa mga apektadong tsuper. Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na impormasyon. But of course, kung merong lumapit at humingi ng request, ito naman ay agarang tutugunan ng DSWD. Again, subject to the assessment of our social workers, sila ay kita na ang mas kailangan nila ay pagkain. We could provide rin naman food assistance. Maaari rin naman pong cash assistance. Para kay Kuya Jose na dekada na sa pamamasada ng jeep, hindi nila kailangan ng ayuda. Hindi po namin kailangan ang ayuda. Ang kailangan namin ay meron kaming panghanap buhay at meron kaming hanap buhay. Yun yung pinaka-importante. Hanggang kailan kami kayang suportahan ng gobyerno, ng DSWD, na ang pera ng DSWD ay nanggagaling din sa atin yan. Puro tax natin yan. At diyan pa nanggagaling kung minsan, yung korupsyon. Kaya naman panawagan ng ilang tsuper sa Administrasyong Marcos, huwag naman daw sana silang pahirapan, lalo't binoto nila ito noong nakarang eleksyon. Ikaw, Bongbong Marcos, kung ikaw hindi ka maka-anti mahirap, hindi mo gagawin itong mga ganitong programa mo, hindi mo pagpapatuloy ito. Naway magising ka, Bongbong Marcos. Dahil sa gagawin mo, ang dami mong pamilyang papatayin. Bongbong Marcos, makinig ka, kapal ng mukha mo. Kami yung nagluklok sa'yo bilang may sa mga mahihirap na tao. Kami nagpaano sa'yo eh. Tapos gagamitin mo kami. Asan yung mga pangako mo? Asan yung 20 pesos mong bigas? Alin, yung 1 port? Yung 4 na piso mong pamasahe? Alin, yung nagkulang na zero? Di ba?
Asan yung mga pangako mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Anti-mahirap ka, hindi ka masyado mong idinaw ng mga mahihirap dito sa Pilipinas. Ginawa mong bobo mga tao ng Pilipinas. Mas mas komportable ka sa mga mayayaman. Sa bawat tax na binabayaran namin, ultimo sa gasolina, sa inyo napupunta. Kaya isa lang sasabihin namin sa inyo, kayong mga nasa gobyerno, kami nagpapasahod sa inyo, kami mga malilit na tao. Ang kapal ng mukha nyo.